Okay? Now, ang next step naman na gagawin natin is punta na tayo dito kay view and then again, mag-new file tayo and then kung ano yung spelling ng pangalan na kinreate natin dito, ganun din yung ilalagay nyo dito. Otherwise, magkakaroon pa rin tayo ng error dito. Okay, so kung capital L yon, gagawin nyo siyang capital L, small na yung the rest, yung login, and then capital F for frame, and then small na yung mga susunod na mga letters natin. Now that Java, kasi we are creating yung mismong Java folder natin, file natin. Okay, and then yan. So, magkakaroon ngayon tayo ng login frame na file. Now, ang next na gagawin natin is sa public class login frame, ang gagawin natin dito guys, mag-extend tayo. Okay? So, ano yung i-extend natin? I-extend natin yung JFrame natin. Okay. So, sir, para saan yung extend JFrame na yan? Guys, ang JFrame kasi, marami siyang mga components. No? Isa sa mga components niya ay yung title, yung size, yung location relative. So, kailangan maipasa natin yung mga yon sa mismong login frame natin. Otherwise, kahit na iset natin yung title, yung mismong frame natin, magkakaroon ka lang ng error. Bakit? Wala naman kasing tools si login frame to create those components. So, ang kailangan mo, si JFrame kasi ito yung toolbox ng mga tools na yon. So, i-extend lang natin siya sa mismong login frame natin. Okay? So, ngayon, after natin siya ma-extend, ang gagawin natin next is we will create yung tinatawag natin na constructor. So, ang constructor guys, ginagamit po natin siya para once na nirun natin yung program, kung ano man yung code na nasa loob niya, yun na yung ibabato niya. Yun na yung irarun niya automatic. Okay? So, sir, paano ba nagke-create ng constructor? So, ang gagawin nyo lang guys, sa baba, ilalagay nyo lang yung public. So, after ng public natin, ang constructor ay same name po siya ng class natin. And then, ang difference lang nila dito sa constructor, gagamit ka ng parentheses. And then, opening and closing curly bracket. Now, ulitin ko lang. Si JFrame, meron po siyang mga components. Nawala si login frame. Ngayon, ang kailangan para magamit natin sila inside ng constructor natin is use yung extend. So, kumbaga, kung ano yung tools ni JFrame, pinapasa niya dito. So, we can use it inside ng constructor natin. So, let's introduce yung mga components na ginagamit ni JFrame. So, ang gagawin natin, set title. So, one component ni JFrame na wala naman si login frame is yung set title natin. Okay? So, kung wala ito guys, kahit mag-declare tayo ng ganito, hindi mag-work yan. Okay. Now, sa loob niya ng set title natin, magkakaroon lang kayo ng opening and closing double quotation. Okay? So, ilalagay natin dito, Enterprise HR Management System. Okay, so after nyan, okay, so another components or tools ni JFrame na pinapasa natin kay login frame. Ito yan, yung tinatawag natin na set size. So sa set size natin, meron tayong dimension na tinatawag. So ito yung magiging size ng mismong frame natin.
So, magkakaroon ka ng 900 by 550. So, ang width ng frame mo ngayon ay 900 by 550 na height. So, yun yung magiging frame natin ngayon, size niya. Now, ang problem pagdating sa ganito guys is sometimes kapag nirun natin yung program, dito sa left side, lumilitaw yung mismong frame natin. Sometimes dito sa right or sometimes nasa baba. Kailangan mo pa siyang itaas. So para hindi na natin gawin yon at ma-set natin yung frame natin sa center ng monitor natin, ang gagawin lang natin is gagawin natin yung set location. Hanapin nyo itong relative to. Ayan. So set location relative to. Okay, so another tools ni JFrame na pinapahiram niya kay login frame. Now, ang gagawin nyo dito is isa-set nyo lang siya as null. So, ibig sabihin, ayaw ko sa left, right, bottom. Gusto ko nasa center lang yung mismong frame ko. Okay, kaya naka-null siya. Now, next natin, another tools ni JFrame na wala or pinapahiram niya kay login frame is yung tinatawag natin na set default close operation. So ano yung set default close operation? Nakikita nyo yung mga X button natin in every frame, in every tab na ginagamit ninyo. Di ba may X siya? So eto yan. Set default close operation. Now, ano ba yung kino-close mo? Ang kino-close mo yung mismong frame. So tatawagin mo si frame dito. And then, gagawin mo, magda-dot ka lang, lilitaw na yung mga options mo dito. So, tayo, for exit and on close tayo. So, ang pipiliin nyo, exit on close. Okay? So, after nyan guys, ang gagawin natin dito is magkakaroon tayo ng set visible. Guys, kahit na ilagay nyo lahat ng yan, kung hindi nyo tinawag si set visible, walang frame na lilitaw. Okay? So, ang set visible natin, ang pinakatrabaho niya, or pinaka-properties niya, is to show yung magiging frame natin na 900 by 550. So, yun yung pinakatrabaho niya. So, anong magiging value natin dito? So, ang magiging value nyo dyan ay true. Kasi kapag sinet nyo yan into false, hindi po lilitaw yung mismong frame natin.